Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Problemado ang ilang magsasaka sa Iloilo dahil sa kakulangan ng supply ng tubig para sa kanilang mga tanim. Sa barangay Buhang sa Haro District sa Iloilo City, nagkalat sa gilid ng kalsada ang mga kamatis at talong. Karamihan sa mga ito ay hindi na mapapakinabangan dahil nabulok na. Pahirapan kasi ang supply ng tubig sa taniman sa gitna ng mainit na panahon. Ang ilang magsasaka gumagamit na ng motor para makapagpatubig sa mga pananim. Sa bayan naman ng Pavia, ipinamimigay na lang ang mga kamatis kaysa masayang. May ilang nagbebenta nito sa 10 hanggang 15 piso kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture Region 6, pwedeng humingi ng tulong ang mga apektadong magsasaka sa kanilang tanggapan o sa Office of Agriculture ng lungsod o munisipalidad. 7 Pinoy seafarers ang sugatan matapos tamaan ng drone attack ng Iran ang sinasakyan nilang cargo ship nitong Martes ayon sa Department of Migrant Workers. Merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 4 sa kanila with relatively minor injuries at 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Hindi tinukoy ni DMW Secretary Hans Kakdak kung saang ospital ginagamot ang mga Pinoy. Nasa intensive care unit daw ang 3 seryoso ang kondisyon. At batay sa monitoring ng Global Ship Tracker na marine traffic, nasa Persian Gulf, malapit sa United Arab Emirates ang barkong CMA CGM San Antonio mula nitong Lunes hanggang Martes. Inatake ito ng Iran habang dumaraan sa Strait of Hormuz ayon sa kumpanyang namamay-ari sa barko. Nagkaroon ng ilang pag-atake sa Strait of Hormuz matapos ilunsad ng Amerika ang Project Freedom nitong Lunes, kung saan ine-escort ng Amerika ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Tinigil muna ni US President Donald Trump ang proyekto dahil magandaan niya ang takbo ng peace talk sa Iran. Pinag-aaralan ng Iran ang peace proposal ng Amerika para matapos na ang giyera sa Middle East. Wala pong indikasyon na nahawa na hantavirus ang 38 Pilipinong tripulanteng sakay ng isang cruise ship ayon sa Department of Migrant Workers. Gayunman, patuloy ang monitoring ng DMW kung magpapakita ang mga tripulante ng anumang sintomas ng hantavirus. Sakay sila ng barkong MV Hondius na patungo sa Canary Islands sa Spain. Ayon sa World Health Organization, 5 sa 8 pasahero ng cruise ship na nakitaan ng sintomas ang nagpositibo na sa hantavirus. Nauna na iniulat ng WHO na 3 suspected cases ang namatay. Patuloy pa ang contact tracing. Dedesisyonan pa ng Senate Majority kung magtatalaga sila ng impeachment manager kapag natuloy ang paglilitis sa Vice Presidente ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Si Pangilinan ang binanggit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng italaga bilang impeachment manager. Sabi ni Pangilinan, hindi pa ito pinal at mungkahi pa lang sa ngayon. Ang magiging trabaho raw ng impeachment manager kung sakali tiyakin na magiging maayos ang takbo ng paglilitis. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. My understanding is it's more administrative than legal discussions or debates. Kasi bakit kami judge eh? Samantala, tumanggi magkomento si Senate President Tito Soto sa sinabi ni Senadora Amy Marcos na may nananakot umano sa mga senador para bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte.